In-install na natin yung TPMS natin sa monitor. Bali ito siya, meron siyang kasamang USB nung diniliver sa akin. So nandito yung application sa loob. So sinaksak lang natin yung USB para makita natin yung application dun sa nakasave sa USB, and then sinave lang natin siya, in-install natin siya. Bali yung mga sensor niya is kinunik ko na dun sa sa gulong. Kaya ngayon i-set up na natin siya. Habang ka-install ko lang, so hinihintay lang natin ito na weight tire pressure adapter to be connected. So dinedetect niya pa yung sensor, kaya hintayin lang natin, then i-set up na natin siya. So yun, nakat yung video. Ayan, so na siya, ID pairing has ended na siya. So pagkatapos mong mailagay yung yung tawag dito, yung ma-install mo siya, yung application niya, then i-connect mo na itong niya, yung pinaka receiver niya. Ayan. So magkukulay green siya. Yan, doon lang sa USB din ng head unit ko lang din kinonek. Ayan. Tapos ayan na siya. Bali pairing ended na siya, okay? Ayan, okay na. So ibabalik na natin siya. Lagay natin 'to dito para maayos. Para di magulo. Ayan. Medyo silaw, no? Ayan, i-back na natin. Ayan, 4. So, ayan. Ayan. Ayan, mabas na. Ayan, so may mga abnormalities siya. Ito hindi na detect. So ang gagawin natin is re-reinstall natin siya. Tapos ito tatanggalin din natin siya ulit. Bali re-reinstall din natin siya. Tapos ito naman is parang low pressure siya. So kasi dapat sa PSI is 31 PSI dapat siya. So kailangan pa natin siyang dagdagan. Okay? So habang ginagawa ko 'yon, naka-record lang yan kaso baka mamatay. Kaya ko muna, tawag dito, i-charge ko muna yung phone ko kasi low bat na eh. So habang kina-charge ko yung phone ko, ayusin ko yung niya, yung sensor niya sa mga gulong, okay? So ayun, bali na-reinstall na natin yung mga niya, tawag dito, mga sensor niya. Ayan. Kapag nag-install kayo nun at nakita nyo multiple error siya, may kulay pula, tapos alam mo naman na matigas na yung gulong, tapos minsan zero, wala, katulad nung kanina, gagawin nyo lang is tatanggalin nyo lang ulit yung sensor sa gulong, doon sa pito, tapos ibabalik nyo lang ulit. Ayan. So ang gagawin ko ngayon is magdadagdag pa ako ng ng hangin kasi aabutin ko yung PSI na kailangan ko. Kasi dito sa unahan, gagawin ko siyang 31 to 32 PSI, tapos sa likod is 31 PSI gagawin ko. Ayan, so lalagyan ko ulit siya ng hangin, okay? Hanggang sa ma-reach ko yung tamang pressure. Unahin natin ayusin itong sa sa unahan, yung tawag dito, front right. Ayan, sa front right muna tayo. Dagdagan natin yung pressure para makuha natin yung tawag dito, yung tamang pressure natin. Kasi ang sinusunod natin sa recommended ng Toyota, ang nakalagay na PSI doon is bali ang nakalagay is kilopascal 210 sa unahan. So kinonvert ko siya is around 31 PSI. Okay, so dagdagan pa natin yung hangin.
Ayan, so nung tinanggal natin yung sensor, ayan na, nag-abnormality na siya. Okay, so magdadagdag na tayo ng hangin para makuha natin yung temperature na gusto, pressure na gusto natin. Okay. So ayan, so check na natin. Lagyan natin yung tap nut, anti-tap nut, tapos lagay na natin yung sensor. So tingnan natin kung ilan na yung pressure. Ayan. So kung makikita nyo, ayan, naging ano siya, sobrang taas niya. 33 siya, nag 33, so bawasan natin ng kaunti. Gagawin lang natin na 32. Ayan. Tinanggal natin. Bawasan natin ng kaunti. Ayan. Na-detect niya na wala yung sensor. Lagay natin ulit. Ayan, lagay natin. Tingnan natin kung ilan na. Ayan. So $33. Ayan, 33.2 pa rin siya. So bawasan pa natin. Ayan. So nagkakaroon siya ng sound pag nag-zero siya. Ayan, mayroon siyang alarm. Malalaman mo. Lagay natin ulit. Tingnan natin. Ayan, so ilan na yan? Ayan, so 32.48. Bawasan natin ng kaunti. Okay na siguro yan, 32. Okay na yan, 32. 48, hindi na masyadong matigas yan. Ayan, so next natin gagawin is ilalak na natin. Ayan. Ilalak na natin itong anti-tap nut. Ayan. So ang pag-lock nito, pihitin mo siya ng counterclockwise para magdikit dito sa sensor. Ayan. Yan yung paigpit niya. Pagkatapos nun, gamit itong TPMS na range niya, ipihit mo siya ng counterclockwise. Tapos pigilan mo tong sensor. Ayan, para mag-lock. Ayan. Ayan, so hindi na siya may ikot. Okay? So next niya is doon naman tayo sa kaliwa na unahan. Magdadagdag din tayo ng hangin. Gawin lang natin na 32 lang din. Ayan. Tanggalin muna natin. Tingnan natin kung madidetect. Ayan. Yun. So, kita nyo na nag-zero siya. So, magdagdag na tayo ng hangin. Ayan. Dagdag tayo. Ayan. So, i-check na natin kung ilan na yung pressure niya. Ayan. So, lagyan natin itong sensor muna. Teka, sa anti-tap nut gumulong. So, ito. Ito natin. Ayan. Tapos lagyan natin sensor. So, ayan. Tingnan natin kung ilan na. Ayan, ilan na. Tingnan na. So, 32.9 mataas.
So, bawasan natin ng kaunti. Ayan. Check natin. Ayan. So, ilan na yan? Bumaba naman siya masyado. Dagdagan natin konti. Bumaba masyado eh. Ayan. Okay na siguro. Sobrang yung bawas natin. Ayan, ilan na? Ayan, so 32.7, bawasan natin ng kaunti kasi masyadong mataas. Ayan. Ayan, tingnan natin kung ilan na. Ayan. So, 32.3. Okay na yan. Ayan. Lagyan natin dito. Okay. Na. So, doon naman tayo sa left rear, kaliwang hulihan. Nakalagay doon is 28. So gawin natin siyang 32 kaya 33. Ayan, na-detect niya kasi tinanggal natin yung sensor. Ayan. Ayan. So check muna natin kailan na. Ayan, ilan na? So, 31.9 pa lang. So, ibig sabihin, hindi pa siya ganun ka, ano. Sakto lang pala yan. Kasi hindi naman pala kailangan mas matigas dito. So, okay na pala yan. So, 31.9. Okay na yan. Ayan. So 31.9 sa hulihan kasi hindi naman natin kailangan na sobrang tigas dito. Ayan. Kasi according do sa ano natin sa recommended ni Toyota, mas matigas yung do sa unahan kaysa dito sa hulihan. Okay. So okay lang yan na 31.9. So ipitan natin to. Hindi na siya natatanggal. Okay. So, doon naman tayo sa kabila. Sa kanang hulihan. Ilan nga yung pressure niyan? So, 26 lang malambot. So, gawin natin na 31 o 32 din. Okay. Gawin natin. Malawag pala to. Na-detect ba niya? Anong tinanggal ko? Hindi. Hindi niya na-detect. Ulit niya.
Ayan. Titik niya na pala. Ayan. Tignan natin yung pressure. Lagyan natin yung sensor. So ayan, ilan yung pressure nya. So error siya, 25. So tanggalin lang natin. Kapag ganyan na error siya, tanggalin nyo lang. Ilagay natin siya ulit. Ayan. Okay na siguro yan. Ayan. So parehas siya. 31.9. Okay. Ayan. So parehas na siya. Ilalak na natin siya. Ayan. So ayan, okay na. So success yung paglagay natin. Okay. Ayan, successful yung pag-setup natin ng tire pressure monitoring. So ayun lang, may mga sobra lang siya, hindi siya parehas dito. Pero para sa akin okay na yan, konting diferensya lang naman. Ayan, okay. So pagkatapos nyan, na naset nyo na yung temperature nyo na gusto nyo, temperature, temperature, yung pressure na gusto nyo. So ang next na gagawin natin is magsiset na tayo ng mga limit nya. Kung alam mo mag-alarm siya, kung flat siya, tsaka kung plated na siya, sobra sa hangin yan. So punta lang tayo sa setting. Yan, so alarm. On nyo yung alarm, naka-on. Yan, kung ilan yung tire pressure nyo na sensor. So 4, lagay yung 4. Ngayon, pipili kayo kung kilopascal, PSI or bar. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Ako ang pinipili ko is sa PSI. Yan. So ang alarm ko naman pag umabot siya ng 40 PSI, so ibig sabihin sobrang tigas na ng gulong natin. Ayan. Yung gulong natin is habang bumabiyahe tayo ng long ride, pag matagal natin siyang binabiyahe, matagal na umaandar sa sasakyan natin. I mean, hindi na umaandar, tumatakbo yung sasakyan natin. Habang tumatagal yan, tumitigas yan. Kaya mayroon tayong limit, okay? So pag mabot siya ng 40, mag-alarm siya, notify tayo. So kailangan nating tumigil at bawasan natin yung hangin ng gulong natin, okay? Tapos sa low niya naman, yan, kapag dumating siya ng 25 PSI, mag-alarm din siya. So ibig sabihin na flat yung gulong natin, kulang sa hangin. So kailangan natin siyang i-check, okay? So pag nag-alarm to, hindi natin minsan nag-error. Sometimes may error yan. At meron talagang error yan. Yan nga yung, di ba, pag tinatanggal natin yung sensor, minsan nag-alarm, minsan hindi. So pag nag-alarm siya, at least may idea tayo na kailangan natin i-check yung gulong natin, okay? Yan. Tapos sa temperature, ganun din.
Ayan, degrees Celsius. Ayan, kapag bumabiyahe tayo, syempre lalo na pag mainit, kapag tumitigas yung gulong yan, syempre umiinit din yung loob niyan. Nagkakaroon siya ng nag-inflate siya dahil doon sa mainit na hangin. Ayan. So pag sobrang init na siya, alam mo naman 'di ba yung mga gulong ng truck, lalo na yung mga tracking, umuusok yan pag sobrang init na yan. So ang gagawin natin, tigil tayo, check natin yung gulong. Yan, ma-aware tayo. Kaya malaking tulong yung tire pressure monitoring. Ayan. So hanggang dun lang. Tapos ito naman pairing, yan, pag i-pair mo siya o kaya magpapalit ka ng gulong, ayan, para hindi mo natatanggalin yung sensor, suswap mo lang yung gulong. Ayan lang naman yung pipindutin mo, tire swap. Yan. Kung gusto mo ibalik sa dati, default niya ng mga settings lahat, pindutin mo lang yung default. Okay, so ayan, tapos na tayo sa tire pressure monitoring. Na-setup na natin siya, na-install na natin yung sensor, na-calibrate na natin yung lahat-lahat sa low temperature, low pressure, high pressure ng gulong. Ayan. So okay na yan. Okay, so medyo gumagabi na. Pero sige, subukan natin tapusin yung iba. Ayan. Pag hindi ko natapos, kakat ko na lang yung video, then i-upload ko na lang yung kasunod. Ayan. So lahat yung ng niya, yung sensor niya. Ayan, dito ko na lang din siya lalagay sa box niya. Dito sa glove box, or hahanapan ko siya ng magandang setup kung saan ko siya pwede ilagay. Okay, dito sa ibabaw. Pili dito sa ibabaw. Hanapan lang natin na madaanan dito kung saan natin siya pwede ilusot. Kasi ito pa nga, yung antenna hindi pa nga natin nalalagay. Yung GPS nandun sa loob. Okay. Okay, next tayo. O para umusad tayo. Okay, yan na.